Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po ang inyong lingkod, Ellen Bensal, and of course this evening mapalad po tayo at pinaunlakan ng ating imbitasyon ng isang rheumatologist, active rheumatology consultant sa St. Luke's Medical Center. I-welcome po natin none other than Dr. Evan Vista. Good evening, Doc! Hi, good evening, Eli, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Yes, tayo nga po ngayon, Doc, ay napapakinggan at nasusubaybayan sa tatlong cable channels, Sky Cable 129, Cable Link Channel 3, at Signal Channel 18. Pag-uusapan po natin ngayon, Doc, gout. Ano nga po bang pinagkaiba ng gout sa arthritis? So, ang gout ay isang klase ng arthritis. So, pag sinabi mong arthritis, ang Tagalog equivalent niya ay rheuma, pero maraming klase ng rheuma, isa lang ng arthritis. So sa ilalim pa nun, iba-ibang klase, osteoarthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis. So gout ay isang type ng arthritis. Okay, pero bakit nagkakaroon ng ganito, Doc? Paano siya na-develop? Nangyayari, Eli, sa gout is yung uric acid crystals natin, nabubuo siya sa joints. Meron kasi tayong uric acid among higher forms of animals tulad ng humans. Tunaw lang siya sa dugo, no? Tunaw siya soluble. Pero at a certain saturation or threshold, nagiging solid ito, nagiging parang mga karayom na crystals. At kapag nagkaroon ka ng gout, naglalodge siya dyan sa joints, nabubuo, namamaga, at napakasakit kasi nga merong inflammatory reaction. Opo. Nakikita ko sa mga picture, kapag ni-research mo, yung parang nade-deform siya o talaga nagkakaroon ng umbok, no? Tama. Ang tawag naman doon ay tophi. So, ang tophi ay nabubuo kapag hindi na control ang level ng uric acid ng isang gout patient. Nag-accumulate siya through time, tapos nagiging siyang parang bukol na maputi, na parang chalk white, pagka malambot-lambot pa. Ito, Doc, ay dahil sa mga kinakain natin, yung mga sausawan, ganun ba yun? Sa mga datos kasi, Eli, hindi siya 100% dahil lang sa diet. No? Meron genetic risk at saka yung problema sa pag-excrete ng uric acid sa kidneys. Pero at least a quarter or at least 23% to 25% dulot din ng diet. So yung mga diet na high in purine at saka fructose, yun yung mga nag-contribute sa levels ng uric acid sa dugo. So ano-ano yung mga dapat nating iwasan, Doc, kapag may gout yung isang tao? So, dun sa mga recommendations ng iba't ibang guidelines tulad ng American College of Rheumatology, ang talagang kailangan natin iwasan ay yung mga red meat at processed food, no? Yung mga lamang loob. At the same time, yung mga soft drinks at saka yung mga simple processed sugar, pati na rin yung mga shellfishes. Yung mga gulay, munggo, mga beans, hindi naman siya bawal, no? So, basically, para mas simple, mas maraming contribution ng animal protein kaysa sa vegetable protein. So, pwede naman kumain ng vegetable protein. So, hindi totoo, Doc, na nagde-trigger yung munggo? Oo, kasi hindi, katulad na sinabi ko, 25% lang ang contribution ng diet, no? It's really the risk ng patient to develop gout, pati na rin yung pag-excrete niya ng uric acid. Yung alcohol, malaking contributor din niya ng uric acid. Okay. Doc, tama ba na kahit yung mga gamot, iniinom na medicine para sa hypertension or di naman kaya sa diabetes ay contributing factor para mag-develop or mag-trigger yung gout? Totoo po yan, no? Maraming drugs na ini-implicate para tumaas ang uric acid levels. So isa na dito yung mga thiazide diuretic. Ginigamit ito sa mga patients na may hypertension. So nag-i-increase yung pag-reabsorb ng uric acid. Ang action kasi nun tayo sa kidney, no? Nire-absorb niya yung uric acid. Pati yung mga anti-TB, yung mga isoniazid, and some form of cancer treatments. Yung mga gamot na ito, nag-contribute siya sa mga cell turnover, nag-i-increase yung purine, tapos uric acid. Sino po yung pro na magkaroon ng gout, Doc? Sa epidemiology, sa mga datos, usually ang profile ng isang gout patient ay kalalakihan. So young sila, hindi naman kailangan matanda na may rheuma. No? So kahit mga bata, tapos usually lalaki, mas predisposed. Dahil ang mga kababaihan, yung estrogen, merong protective effect, uricosuric siya, no, na ilalabas na yung uric acid. Pero kapag nag-menopause na yung isang babae, pantay na yung incidence o yung dami ng mga nagkakagout, no, sa babae at lalaki. Pero pag premenopausal, mas marami ang kalalakihan na mas bata.
Okay. Dito sa pagkakaroon ng gout, Doc, sa nabanggit ninyong incident na mas mataas sa kalalakihan dahil sa hormone, hindi dahil sa mas mataas yung chance na sila ay umiinom ng alcohol? Yung pang isa, no? Kasi consider din siya sa lifestyle. As I've Oo. mentioned, multifactorial. So kung ikaw ay young male, tapos ang lifestyle mo is high ang alcohol intake mo than the normal, kapag umabot na yung uric acid mo sa dugo ng more than 6.8 milligrams, yung threshold kasi ng lalaki mas mababa compared sa babae. So, yung threshold niya, kapag lumampas na doon, mas madali na siyang mag-crystallize or mag-solid yung uric acid sa dugo sa lalaki compared sa babae. So, may hormone effect, may lifestyle effect. Okay. So, eto naman, Doc, kailan umaatake itong gout? May oras ba yan or panahon na kapag nagta-transition na madaling araw, yung malamig yung panahon? So, ang atake ng gout based talaga dun sa levels of uric acid, no? Kung hindi talaga siya nakokontrol. Oo. So, madali na siyang mag-solidify or mag-saturate. Now, halimbawa, nagkaroon ka ng isang araw na or gabi na nag-alcohol binge ka. So, yung load mo ng purine intake or as alcohol is marami, no? So, magme-metabolize yung katawan mo, magkakaroon ng disequilibrium sa uric acid, mas magkakaroon siya ng precipitation, magkikrystallize siya. So, sinasabi nila kapag uminom ka ng gabi, pagising mo talagang magana yung paa, no? Oo. Usually sa paa kasi yan eh. So, may mga trigger na tinatawag, pero ang pinaka-susi dito ay kailangan yung uric acid mo ay ma-maintain mo sa isang particular level. So, sa mga guidelines, dapat less than 6 milligrams per deciliter. Okay. Sabi nyo, mas kadalasan nakikita, nararamdaman sa paa. Pero pwede bang sa ibang bahagi ng katawan ito makita at maramdaman din, Doc? Yes, tama yun. No? Ang gout kasi, it's a chronic condition. Wala siyang pinag-iba sa diabetes, hypertension. So pag na-label ka ng gout, binomonitor na natin ng uric acid. Kapag sa umpisa, sa paa lang siya, ang tawag doon ay podagra. Pero pag hindi na control ang uric acid, pwede rin siya mag-deposit sa ibang joints, even sa tenga, sa elbow, tama. So sa elbows, hindi lang sa joints, no, kahit sa mga cartilaginous area. Now, pagka matagal na yung gout mo, long-standing, pwede ka na mag-manifest sa wrist, sa elbow, lahat ng parte ng joints. So paakyat yung flow niya, Doc? Tama po. So, una, sa paa lang yung predisposition, pero pag masyado ng maraming uric acid deposits, any joint could be affected. Paano kanina, Doc, nabanggit ninyo sa tenga, posibleng magkaroon din ng gout? Maaaring apektuhan yung pandinig? Hindi naman. Ito yung grossly, no? Pero wala namang report na nag-i-indicate na ito yung nagde-deposit din sa tinatawag nating cochlea, yung auditory chamber, no? So, hindi naman siya na-report pa. Pero it could deposit virtually anywhere. Okay. Kung meron ng gout sa paa, tapos, Doc, unti-unti nang nararamdaman pati yung sa mga daliri, di ba? Pwede rin yun? Tama po. Ibig sabihin, malala na yung gout niya, Doc, kasi parang kalat na. Yes, Eli. So may 4 na stage siya, no? So una is yung tinatawag na acute gouty arthritis. So magkaroon ka na ng arthritis, pwedeng sa isang taon, hanggang 2 beses lang. Tapos yung intercritical or interval gout, na-diagnose ka na ng gout, kinokontrol na lang uric acid mo, pero wala kang nararamdaman. Ito yung karamihan sa mga pasyente, okay lang sila, tapos walang atake. And then yung tinatawag nating chronic tophaceous gout. So yung chronic tophaceous gout, meron ka lang deposits. So yan ay yung kailangan mo nang mag-take talaga ng pangmatagalang maintenance kasi kailangan niyang pababain yung uric acid mo. Ma-target natin yung 6 milligrams per deciliter para matunaw siya. Kasi natutunaw yung mga deposits na yan. Kaya namang matunaw. So, etong pag-atake, Doc, how long siya nagtatagal usually? Yung mga deposits, habang hindi natin tinatanggal yan sa pag-control ng levels, sa pag-maintain ng gamot, tuloy-tuloy yan. No? So, kailangan talagang mag-take ng maintenance para ma-achieve yung levels ng uric acid. So, yung last stage na sinasabi ko, yung urate nephropathy, pati sa kidneys. Yan talaga, may evidence na nag-deposit na sa kidneys. Yan ang tinatawag na urate nephropathy. Malaki rin yung risk nila mag-develop ng uric acid stones. So, maraming mga pasyente na may gout, may uric acid stones din. Oo. LD bali, Doc, kung kinakailangan siyang inuman ng gamot, hindi siya kusang nawawala or hindi siya kusang gumagaling. Tama po, no? Yung arthritis, pwede yan ma-resolve sa umpisa, no? Kung hindi pa malala, nawawala siya. Yung immune system natin, kaya naman niyang ayusin yung inflammation. Pero ultimately, nakukuha lang siya ng mga pain reliever. Pero pag patuloy ang pag-deposit ng uric acid crystals sa mga joints,
kailangan mo siya bigyan ng maintenance. So may mga gamot tayo, yung tinatawag na uricosuric at saka yung xanthine oxidase inhibitors. Yung mga to, either pinaprevent na yung production ng more uric acid, yung ibang gamot naman pinapromote na yung pag-excrete. No? Wala nga lang tayong ganong klaseng gamot sa Philippines. So limited din yung options natin para pababain yung uric acid. Etong gamot, Dok, nasabi niyo na maintenance medicine, so kahit walang pag-atake, kailangan siyang inumin. Tama po, no? Kung ang pasyente ay established gout patient, Oo. tapos mataas talaga ang uric acid, parang diabetes yan, Ella, no? Minomonitor namin yung level. So, chine-check namin yung pasyente every quarter, tapos may target kami uric acid level, parang sa diabetes, may target ng sugar. Tutuloy-tuloy lang namin yung maintenance hanggang ma-achieve namin yon. Now, kung ang pasyente meron na talagang deposits ng uric acid in the form of TOFA, yung mga bukol na binanggit natin kanina, no? Kahit wala siyang atake, itutuloy niya yung gamot para matunaw to. Kasi kayang tunawin yung mga yan. Yung mga nakikita nating mga bukol sa elbow, sa wrist, sa paa, matutunaw naman yung kailangan lang monitor ng rheumatologist. Pag-usapan pa natin, Doc, treatment and prevention tips na maibibigay po natin para sa mga may gouty arthritis or umaataking gout sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil sakit nga daw po talaga, Doc, at hirap sila sa paglakad. Yan po ang ating babalikan maya-maya lamang po. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya,
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico 4. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento. Second part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Sa pagpapatuloy ng ating discussion, usapang gout pa nga rin po ang ating patuloy na pagtutuunan ng pansin at kasama pa rin po natin sa kabilang linya si Dr. Evan Vista. At Doc, balikan muna natin yung mga signs and symptoms. Ito ba ay may iba pang manifestation maliban po sa parang pagkakaroon ng bukol or di naman kaya pag-deform ng ating mga joints sa paa, sa daliri? Yes, so katulad ng sinabi ko kanina, Ellen, it's a metabolic condition. So the uric acid, pwede rin mag-deposit sa ibang organs tulad ng kidneys. So doon mismo sa tissues ng kidney, yung glomerulus, renal parenchyma, kapag nag-deposit sila, nagkakaroon ng urate nephropathy. Tapos minsan, yung uric acid mismo po doon sa daluyan ng ihi, sa genitourinary tract, no? Nagkakaroon ng crystals mismo doon, nagbabara, nagkakos ng uric acid stones. So usually, mga kalalakihan to, pag naramdaman, may gout sila, tapos sumakit na yung pag-ihi nila or naramdaman nila na parang hindi lumalabas yung ihi nila ng buo or lahat, pwede rin meron na silang tinatawag na uric acid nephrolithiasis. Mm-hmm. May mga swollen, pamula, ganun do? Sintomas usually, no? So, painful urination, tapos minsan may dugo na yung ihi, tapos ultrasound, may uric acid stones, tapos pag kinuha yung stones or na discharge, no? Pag in-analyze, uric acid ang component, monosodium urate crystals. Madadaan ba yan, Dok, sa pag-inom lang ng mga tubig o di naman kaya yung mga pinakuloang sambong, dahon ng sabong, dahon ng bayabas? May mga maliliit na stones na pwede namang mailabas, no? On its own, hydration lang, tapos some binders, yung mga iniinom na tableta. Pero kapag talagang masyadong malaki, kailangan talaga either i-shockwave or nare-refer sila sa urologist, no? To perform specific procedures para matanggal yung stones. Iba pang treatment, may option ba? Aside from sa mga shockwave na yan? For the stones, depende, no? Minsan kasi nagkaka-complication kapag matagal na nagbara, yung ihi na iiwan, nagkakaroon ng infection. So, nagkakaroon ng pyelonephritis. So, depende talaga sa stage, no? So, kung ang gout patient, na monitor natin, ang pinakasusi talaga dito is to control the levels on a target level. And this is usually 6 milligrams per deciliter. Maiiwasan natin yung mga komplikasyon. So, monitor them at least quarterly. So parang the way you do with other chronic conditions, hypertension, diabetes, meron din yung gout. Eto ba, Doc, mas mataas yung probability na magkaroon ka ng gout dahil sa genes mo or sa lifestyle? Yung genes, marami na kasing datos dyan. Sinasabi nila na yung mga pasyenteng predisposed mag-develop ng gout, meron silang effect doon sa kidney area. So yung doon sa tinatawag na proximal tubule, yung mga URAT transporters, yung tawag doon, no? May defect sila kaya hindi nila ma-excrete yung uric acid. Now, pag kinopol mo yun sa environment like lifestyle, mas nagiging high risk sila at predisposed. So may genetic factor pero hindi entirely exclusive na kung wala kang magulang na may gout, hindi ka magkakaroon ng gout. Hindi siya gano'n, no? So predisposition pero hindi siya yung talagang namamana. If left untreated, what will happen, Doc, sa ating gout?
So, number one, no, kapag hindi talaga nakakontrol yung attack, yung gout mismo, yung atake mo sa umpisa, ang tagal ng pagitan sa isang taon, mga 3 times or 2 times a year. Pero pag tumagal, halos every week or every month, may mga pasyenteng gano'n, no? Nagiging invalido na sila, immobile, tapos wheelchair borne, hindi na sila makatrabaho, non-productive. Lalo na kung meron na silang TOFA, yung tinatawag na bukol, talagang hindi sila makakontribute sa society. They're not productive. Tapos kapag talagang hindi siya na-control, ultimately nga yung kidney ay maapektuhan. At eventually, maaaring magkaroon ng dialysis session na. Tama po, no? So, pagka nasira na yung kidney parenchyma, yan yung tinatawag na chronic kidney disease, meron na yung kasamang consequence like possibly end-stage renal disease, dialysis. Lalo na kung yung pasyente take ng mga pain reliever, nakakadagdag yan, no? Kung puro pain reliever ka lang, symptomatic treatment ka for the longest time dahil matagal nga itong condition na ito, panghabang buhay, may mga side effects din yung mga pain reliever sa kidney. So, nagpapatong-patong na lahat. So, kailangan talaga ma-monitor ang pasyente yung may gout. So, kahit na sabihin natin sa paa lang yan, malayo sa bituka, malayo sa puso, kailangan nating bigyan ng pansin, Doc. Tama po, Eli, no? Kasi yung gout, siya, metabolic condition. So, multi-organ din yung pwede niyang maging effect pagtagal. So, hindi lang siya arthritis. Marami kasing klase ng arthritis, kaya ang importante, makita kung gout ba itong pasyente or ibang klase or soft tissue rheumatism lang, tendinitis, litid, iba-iba eh. So, iba-iba rin yung gamot. Oo. Doc, may question po dito. Sabi ni Jason, if nagkaroon ng pamamaga, pain, at kirot dito po sa gout niya sa paa, pwede daw po bang idaan yan sa hot compress? Mali, no? So, sa mga guidelines, kapag gout ang isang klase ng arthritis, ang recommendation ay cold compress. We want to lessen the inflammation kasi pag warm compress, it's warm, no? Apo. So, we want to lessen the inflammation. Pag cold, babawasan mo yung blood flow. So, mababawasan yung pagpapunta ng mga inflammatory cells kasi malamig siya, no? Less ang blood flow, ang circulation. So, cold compress dapat. Cold compress. For how many minutes, Doc? Ideally, variable yan, no? Pero usually what I recommend sa mga pasyente ko, mga 15 minutes, they can do it 3 to 4 times a day. Oo. At hindi talaga siya dapat, Doc, ilakad. Kunwari, nasa office ka, kailangan mag-work, di ba? Kasi no work, no pay. Yes. So, kung may gout attack ka, ideally, immobile ka muna, lalo na kung sa paa, kasi any form of pressure would cause more inflammation, no, or irritation. So, try to still move around, pero don't pressure your joints kasi any pressure is detrimental. Pag sa paa pa lang, Doc, yung gout nila, meron bang recommended type of shoes na kinakailangan nilang isuot para hindi po mag-trigger or kahit papano hindi siya masaktan? Ideally, when we see patients na may podagra sa paa or any attacks sa paa, usually nakachinelas sila, they would come in. No? So we would advise na avoid close-fitting shoes pagka ganyan. So understandable naman na kahit sa work, no, hindi ka muna makapagsapatos. Anything na magkakonstrict sa blood flow, circulation, we would want to prevent that. Another prevention tips, Doc, para maiwasan natin yung pag-atake at yung pag-develop ng gout? So, kailangan lang talagang ma-establish na ang isang pasyente ay may gout. So, pwedeng normal ang uric acid niya during the time na kinuhang test na may attack siya. Dahil yung uric acid maaring maraming nandun sa joint, no? So, usually ang mini-measure sa dugo ay yung tunaw ng uric acid. So, hindi siya reliable na the test during an attack. So, if you have this pattern, may criteria kami sinusunod para ma-define talaga na may gout. Or kung makakuha kami ng fluid, yung fluid na yun, ini-examine namin yan sa microscope, sa isang special microscope, polarizing. Makikita namin yung crystals. So kapag na-clinch na yung diagnosis, kailangan talagang ma-monitor na ang pasyente kasi hindi naman mawala yung gout. No? I-prevent lang natin maging madalas yung attack. At kapag on-target naman tayo sa ating uric acid levels, sa mga guidelines, may recommendation naman on tapering the dose. May mga recommendation naman na itutuloy talaga yung gamot for life. No? So depende na yan sa monitoring ng pasyente. Parang kailangan lang, parang diabetes, no? Kailangan lang may test every so often. Tapos ma-monitor lang siya. Para nga po ma-monitor yung kanilang gout, at maiwasan yung pag-atake. Doc,
Saan po kayong clinic matatagpuan, yung contact number ninyo? Ang Philippine Rheumatology Association may website. Tapos doon sa website na ita-type niyo lang yung Philippine Rheumatology Association, makikita niyo kung saang lugar kayo, may rheumatologist na malapit sa inyo. So merong sa provinces, meron sa Manila. So just type into that. Tapos I'm not sure kung sino ang may mga teleconsult platform ngayon. I have one sa Facebook. You just type it and then may idediretso na kayo doon sa teleplatform consult ko pag tinype niyo yung pangalan kong Evan Vista. I still go at St. Luke's Medical Center sa Global City. So you just call them for a schedule. Ayan, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon na ibinahagi sa amin ngayong gabing ito, Dr. Evan Vista. At syempre, maraming salamat rin po sa mga sumubaybay sa ating programa ngayong gabing ito. Kung kayo po ay may iniindang haramdaman, huwag pong mag-atubiling kumonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo pong nakasama, Ellen Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon,